Kung kilala niyo siya, celebrity priest din siya. Siya yung nagmimisa sa Itbulaga. Siya rin nagkasal kay Vic Soto at Pauline Luna. Siya rin nagkasal kay Arjo at saka kay Maine. Siya rin nagkasal sa amin, syempre. The name above all names, I'm home! Nandito tayo ngayon sa Jewels Conference dito sa Space at One Ayala. And we'll be hosting the plenary session ng Jewels Conference for the first time. The cross of Tindalwood encases the original cross planted by Ferdinand Magellan on this very site. Ganda naman ito. It's an altar full of relics. Iba-ibang saints. Hey everyone! Welcome back to my channel. Gusto ko lang pasalamatan kayo kasi ang daming nanonood na and we're close to 6,000 subscribers. Oh my God! Super! Oh my God! Hindi ko talaga akalain na dadating tayo doon. But I'm really, really grateful na meron sa inyo mga talagang sumusuporta, nagbe-message talaga sa akin, nanonood talaga, unang-unang nanonood. Sobrang grateful ako sa inyo. Yung next trip ko, next week pa. Pero naisip ko, what if dalin ko kayo or isama ko kayo sa linggo ko. But we're gonna start it this Thursday. So, tingnan lang natin kahit anong pwedeng magawa or anong pwede kong ma-share sa inyo. Ano ba nangyayari sa akin pag nandito ako sa Pilipinas, anong mga ganap, ganyan. Gusto ko lang mapakita sa inyo para alam nyo rin yung buhay ko. Tayo ay pupunta sa Santo Niño Parish for Father Jeff's 25th sacerdotal anniversary. Si Father Jeff, kung kilala nyo siya at na fina-follow niyo na ako noon pa, siya yung kaibigan kong exorcist. Before siya maging exorcist, liturgy siya. Nakilala ko siya during my review for the board exam sa St. Michael Retreat House. Tapos in-invite niya ako for a fundraising concert. So pinakanta niya ako doon. Tapos simula nun, doon na nagsimula yung friendship namin. Over a decade ago, like more than 20 years na yun. Ngayon, 25 years na siyang pare and he's celebrating his 25th anniversary. So makikiselebrate tayo sa kanya mamaya sa Santo Niño Parish. Magdadrive ako doon, mag-isa lang ako kasi si Mike ay papunta ng Hong Kong tonight. So he is flying via HK Express. Susunod ako doon next week. So yun yung next trip ko. But I promise you na yung makikita nyo sa Hong Kong vlog is different. Hindi na siya puro Disneyland, ganyan. Sigurado ako, mga bago na ipapakita ko sa inyo, even the hotels, bagong recommendations. Yun ang antabayanan nyo, guys. But for now, sasamahan nyo muna ako sa mga ganap ko ngayong linggo. And anong mga thoughts ko. So, yun lang. Dali natin ang gift natin kay Father Jeff and tumbler kasi baka matraffic ako dahil rush hour na. Ayan, nakahanda na si Mike. Yan na yung mga maletang dadalhin niya. Tapos, ito na siya. Oh, I'm gonna miss Bye. you. Mahirapan na naman ako matulog kasi wala siya. So, parang 5 days tayong maghiwalay, no? 5 nga ba? Oo, kasi Tuesday pa ako dadating sa Hong Kong. Eh, ano pa lang ngayon Thursday. Ayun pala, pag napanood nyo to may Grand Feast sa Hong Kong, Central Area, follow nyo na lang yung Facebook page na The Feast Hong Kong. Pwede kayo magsimba doon, tapos makinig sa talk ni Mike. Ayun lang. Bye. Love you. Love you. Ay, miss ko yan. Ay, naku, naiyak na ako kanina eh. Hindi ko lang pinakita sa kanya. Ba't ka tulalay? 5:45 po. Don't know. Kasi 9. Mukha mo? Uy, traffic ah. Traffic dahil bahay, ibang dadaanan. Traffic. Wala si Asher. Where is Asa si Asher? Where is Asher? I'm not looking for you. Hi, I'm here. Bye. Bye. Bye vlog, sabi mo. Bye, vlog. Ocho. Ano ba yan? Say bye-bye to the vlog. Stay bye-bye to the vlog daw. Bye, vlog. Bye, guys. Bye, vlog. So, ayun na nga. Nakaalis tayo ng bahay. Nakapagpaalam na sa asawang aalis papunta ng Hong Kong. Mamimiss ko talaga siya. 5 days din yun. Medyo nahirapan ako kasi recently nagkakaroon ako ng anxiety attack sa gabi. So, nahihirapan ako matulog.
And yung reason for my anxiety attacks are fears and worries. So, alam ko naman yan na dapat hindi ko yan iniisip, dapat nagdadasal ako, ganyan. Alam niyo, nagdadasal naman ako every day, every night, every morning. And whenever I have the chance, I always pray in the middle of the day. Pero alam niyo yung minsan, hindi talaga mawawala yung mga iniisip mo mga ganyan, mga negative things na yan I know it's the enemy who's into my head and that I have to really pray and surrender. So yan yung mga nasa utak ko. Pero minsan di talaga siya maiwasan, nahirapan talaga ako. Kaya parang sabi ko na, bahala na. Kaya si Charlie pinapatulog ko sa amin mamaya para para may kasama ako para ma-divert yung attention ko pero mukhang ayaw niya. Di sige, wag na. Bakit ba ako iniilawan nito? Hindi naman ako coding. ETA ko sa parish ay 5:54. Praying na meron akong parking pagdating. Excited din ako makita yung mga friends namin na friends din ni Father Jeff. Kung kilala niyo siya, celebrity priest din siya. Siya yung nagmimisa sa Itbulaga. Siya rin nagkasal kay Vic Soto at Pauline Luna. Siya rin nagkasal kay Arjo at saka kay Maine. Siya rin nagkasal sa amin, syempre. Ang trivia nga first date namin ng asawa ko, si Father Jeff ang una namin pinuntahan. Kasi may practice kami for a fundraising concert. Another fundraising concert yun. Si Mike, parang gusto niya ako makadate first sa Ulong. Tapos di niya ginagawa kasi busy siya sa work niya. So, ang ginawa ko, sinundo ko siya sa Manila Polo Club. Imagine from Cubao to Manila Polo Club, sa Forbes Park, sinundo ko siya. Tapos, pagkasundo ko sa kanya, diretso kaming Marikina kasi doon dati yung parish ni Father Jeff. So, punta kami doon. Yun ang first date namin technically. After ng rehearsal namin, nakakatawa si Father Jeff. Sabi niya kay Mike, huwag mo nang papakawalan yan Yun. Ganun yun yung gusto ko kay Father Jeff Tapos after nung rehearsal namin na yun, doon kami kumain sa Mendocoro sa Makati. Favorite ramen place namin yun. Malapit na tayo. 6 minutes na lang. Nandito na tayo sa Pasig, sa loob. And kakatapos ko lang din mag-grocery. Alam niyo kagandahan nga anywhere you go, pwede ka mag-grocery kahit saan. May Spotify. Meron akong playlist sa Spotify na shinare ko sa Facebook page ko. And then, sobrang dami nag-save. So, yung Spotify playlist ko na yon, it's called My Daily Spiritual Discipline. So, nandun yung joyful, glorious, sorrowful, luminous mystery. So, depende sa araw na lang yon. May memorare, merong St. Michael's Prayer, St. Joseph's Prayer, Angel of God. Yan, yung mga everyday kong dinadasal. Because yan din yung shinare sa amin ni Father Jeff before na kung hindi mo alam kung anong dadasalin mo, wari, clouded ka, pero gusto mo lang magdasal for the sake of praying, hindi mo alam kung anong sasabi mo kay Lord, you can just call on the name of Jesus and yun, sabi mo lang yung mga repetitive prayers na yan, rosary. Yun yung kagandahan sa Catholic faith Kahit di mo alam kung ano sasabi mo kay Lord, pero alam na ni Lord yun nasa puso mo. Sabihin mo na lang yung praises mo sa Kanya, 'di ba? Yung mga prayers mo sa Kanya, 'di ba? So, yun. Favorite ko talaga na idasal everyday, memorare. May tinatawag nga tayong flying novena. Yung dadasalin mo daw 9 memorares and then your intention. So, bakit nagdadasal tayo kay Mama Mary? Kasi si Mama Mary is the mother of Jesus. And then, whenever you pray through the intercession of Mama Mary, madaling mapunta kay Jesus yun. Kasi nanay nga siya. Kaya nga, to Jesus through Mary. Yun yung ibig sabihin nun. So, we don't worship Mary. We ask for her intercession. Yun ang ginagawa natin as Catholics. So, di ba, may catechism pa ako sa vlog na to, nakakaloka. Anyway, excited na ako. Ang traffic lang, medyo traffic. Actually, malapit lang naman pala talaga sa Cubao to, yung traffic lang 6 minutes away. And umuulan na naman, pero hindi naman malakas yung ulan. Sakto lang. Kayo ba? Paano ba kayo nagdadasal? Pagka nagko-commit ba kayo? Do you pray the rosary? Or do you meditate? Ganyan. Pag sobrang busy nyo ba, do you still find time to pray? And all. Kasi ako, guilty rin ako minsan pag sobrang busy. Pero hindi ko nakakalimutan mag sign of the cross. Lalo na pagkakain. So, alam yan ng mga content creator friends namin na whenever we go out together, basta kakain kami, pagdadasal kami, ganun. Pati sila damay. Kasi minsan si Mike yung naglilid ng prayer pag magkakasama kami. Ayan ang traffic, guys. Nandito tayo sa Soliven. Pakaliwa na tayo dito. Mukhang marami rin kakaliwa.
galing talaga ng mga babae, no? Kaya nila mag-multitask. Yung friend ko, naalala ko, pag pinagdadrive niya ako, nagme-makeup pa talaga siya. Pero ako hindi ko ginagawa yun. Kasi bago ko umalis ng bahay, naka-makeup na ako or nakaayos ako. Unless super nagmamadali. Kuya Santo Niño, thank you. Dito na tayo sa loob ng village. Pasig Green Park. Oh! Nandito pala yung mga friends ko. Dito nakatira. Dalawin kaya nating surprise. Ito na nga. Nandito na. At paano ang parking? Ano? Pwede bang double park? Tingnan nyo, oh. Ano kaya ako magpa-park dito? Ayan na yung simbahan. Nakapark ako, guys. Sakto. Pagkatigil ko, yung may-ari ng bahay, papasok. Sabi ko, okay lang po bang makipark lang po ako sa simbahan lang po ako, saglit lang po. Ayun. Yehey, thank you Lord. Aabot tayo. Hindi dahil sa kailangan ikinig sa piling ng Diyos, kundi para bago matulog sa Pilipinas, na bahagi ng aming operasyon ng tagingin ng pinagdala ng Kristo, the judgment to the world, and the recording will respond. Kayo ang sa amin ngayon nagdarasal, nagtitipid, nagpapasensya. Kayo sasabihin nyo, may kahinaan din kasi sila. Huwag natin sila pasulaan. Salamat sa mga kayong pag-iisip. Tapos na ang sacerdotal anniversary celebration. Sobrang saya. Para siyang kasal. Tapos lahat ng friends and family and old and new parishioners ni Father Jeff nandun. Kaya sobrang it's a big celebration talaga. Imagine ang reception ay isang basketball court. Ganun. Sa Pasig Green Park. Kasi doon siya lumaki. So ako ay pauwi na ngayon. It's currently 9:04 p.m. And I'm just so happy being reunited with some of friends and yung mga naging kaibigan ko because of Father Jeff. Yun. Tapos yung mga parishioners nila dating mga nakakilala pa sa akin. Ayun, binati din ako kanina, nakakatuwa. Mga dati kong mga nakikita lang din, nakasama niya palagi, nandun pa din. So, naiyak nga ako sa speech ni Father Jeff kanina eh. Nung pinasalamatan niya, most especially his parents. Nakakatuwa na part din kami ng journey niya na pagiging pare. Tapos si Father Rock, nakita ko rin kanina, sobrang happy kasi isa rin sa mga friends namin na pare na sobrang bait, na naging friend ko rin because of Father Jeff. So, nakakwentuhan namin siya. So, next year, 25th anniversary na rin niya. So, sabi ko sa kanya, next year, ako na lang ang mag-responsorial sum. Charot! Hindi, joke lang. Kalimutan ko ikwento guys sa inyo na, di ba sabi ko sa inyo si Father Jeff, celebrity priest. First reader niya si Carla Abellana. Second reader niya was Pauline Luna Soto. Prayers of the Faithful naman niya, si Molly, yung friend namin na dating EB Babe. Dapat si Alden yun, pero na-late siya. Nakita namin siyang pumasok ng simbahan para mag-peace be with you lang kay Father Jeff. Tapos umalis na rin siya. Yun. So, nakita namin si Alden kanina. He was there. I also met Alden 10 years ago nung nangaroling kami sa bahay nila. Yan. Nagpunta kami doon because of Father Jeff. Kasi siya ang parang spiritual director ni Alden. So, nung time na naghahanap kami ng pwede kaming mag-caroling, si Father Jeff connected us with Alden. So, yung buong feast choir namin noon, that time was Feast Green Hills. Doon kami sa
bahay nila Alden. Kaya grabe, doon ko unang na-experience yung bashing. Kasi meron kaming picture ni Alden before na nakaganon kami pareho. Basta yung kamay niya tsaka kamay ko, naka-heart yun. Tapos, ang caption ko, ito na ang original main. So, alam mo yun, nakakatawa kasi dahil sa caption ko na yun, napunta ako sa Twitter. Sa gulat na lang kung binabash na ako ng mga fans. So, parang ako, joke time lang naman yun. Tsaka, utang na loob, mas matanda ako kay Main Mendoza ng di hamak naman, di ba? Yun ang una kong experience ng bashing. Kasi grabe pala yung mga fans nilang dalawa. So, I'll live for Jesus now. Who's with me? Come on and raise the one who raised the name above all names. I'm home! I am finally home. Thank you, Lord, for keeping me safe despite the continuous rain. Sobrang lakas ng ulan. Pero thank you, Lord, pa din. Say hi to the vlog. LDR muna kami. Hi, vlog! Good night. Thank you, Lord, for today. So guys, yung ginamit ko kanina is called Lumispa. I've been using this for 7 years na. So itong gadget na to ay panglinis talaga as in sa pinaka up until the 3rd layer of your skin, ganun. Micro-oscillating yung technology kaya talagang pagka hinawakan mo yung mukha, sobrang squeaky clean siya. Like may tunog talaga na alam mo yun. And then after that, since naubos na yung toner ko, my holy grail is this retinol. So, isang brand lang ginagamit ko ever since. Simula na nagsimula ako, 2010 ng skincare. Isa lang ginagamit ko na brand for my skincare. It's Nu Skin lang. Yun din yung business ko. Before content creation, ito ang bread and butter ko, itong business na to. Yan. Until now naman, I still have my loyal clients na paulit-ulit pa rin bumibili. Tapos yung iniinom ko, collagen. Hindi pwede kasi quarantine na tayo. Kailangan you take care of your skin na talaga. After ng retinol, I have my sleep mask or this is my deep moisturizer. Gusto ko siya kasi ang lambot-lambot ng skin pag umaga. Sobra. Ito namang retinol, ang napansin ko dito, pag hindi ako nagre-retinol, nagra-rough yung face ko. Yung feeling mo na parang nagfe-flare up siya. Pero pag naka-retinol ako, parang nagte-tame yung face ko. Tapos sobrang lambot, sobrang poreless, gano'n. Ayun lang. Share ko lang din sa inyo. Kasi marami na nagtatanong ano daw ginagamit ko na skincare. Ito lang, ito yung binibusiness ko. It's a US brand. So, 15 years ko na siyang negosyo. 15 years ko na rin ginagamit yung products. Pero syempre, like yung retinol, bago yan, 2 years pa lang ako gumagamit yan. Yung Lumispa, 7 years. Collagen, 4 years. Pati femwash ko, it's Nu Skin. Toothpaste ko is Nu Skin. Whitening siya na 24-hour anti-plaque. Lotion ko is Nu Skin. So, hindi na ako nagpalit ng brand kasi sobrang hiyang ko that sobrang sensitive ng skin ko. As in, lalo na kapag change of weather, madaling mag-dry yung skin ko, sobrang nag-act up siya. Next time, mag-full skin routine tayo para mapashare ko sa inyo, diba? And then, yes, we're ready to sleep. Ito palang aming banyo. Walang door ang aming banyo. Diretso na yan sa master bedroom. Ito na rin ang walk-in closet namin. Ayoko talaga siyang lagyan ng pinto kasi gusto ko na nakikita ko yung mga damit or else, hindi ko yan magagamit. Ito yung sa akin, ito kay Mike. Tapos andun yung mga bags namin, which ayusin ko pa yan. Yung luggage namin, doon din namin nilalagay. Tapos yung mga t-shirts nandyan. Ready to sleep. Matutulog na ako and I don't sleep with light. So blackout ako lagi matulog. Kaya good night. Good morning. We're awake. 11 tayo nagising kasi hindi na naman tayo nakatulog kagabi. 3 a.m. gising pa ako. 3:30 gising pa ako. Ewan ko ba? Nahirapan talaga ako pagka first night na wala si Mike. Hirap na hirap ako makatulog.
natin at a little bit of work kanina. Idadalawin lang tayo sa St. Luke's. Huwag niyo pansinin na inulit ko yung jacket ko kahapon kasi saglit ko lang naman nagamit yun, parang 2 hours lang. So, naman tayo St. Luke's, dalaw tayo sa ating cousin-in-law. Cousin-in-law, tama. Kasama ko yung kapatid ko, siya nagdadrive. Yan. Change driver. Ako ay pupunta ng Our Lady of Perpetual Help kasi I will avail of the sacrament of confession. Magko-confess ako kasi ang daming mangyayari. Tomorrow, I'm hosting a women's conference and then magsaserve ako sa Sunday and then lilipad na ako to Hong Kong to serve with Feast Hong Kong. Pandaming ministry related. So, I want to be in a state of grace. Bakit ko kailangan gawin yon? Syempre, as a good Christian, you want to, be better. And meron ako mga kasalanan na nakokonsensya kung ginawa ko. Kaya i-confess ko yun today. So, habulin natin siya. 5 o'clock start ng confession ng OLPH. Sana makaabot tayo. 5:10 na kasi. Pero feeling ko naman naabot kasi kakaumpisa pa lang naman. Alam nyo, merong mga kasi, bakit kailangan mag-confess? Naniniwala ako dito. Marami kasing pwedeng mangyari kapag nagsiserve ka kay Lord. Hindi sa'yo, kundi sa mga pamilya mo or sa mga paligid mo. Alam nyo, the devil is the king of lies. And mahilig siya mag-deceive ng tao. So, lahat ng pwede niyang gawin para pigilan ka na maging mabuting tao, gagawin talaga niya. Lahat ng pwede niyang gawin para hindi ka mag-confess o hindi ka magsimba, gagawin talaga niya. Like, sasakit yung ulo mo, magkakasakit ka, biglaan, biglang mag-aaway kayo ng asawa mo o ng jowa mo. Yan, mangyayari yan. Mangyayari yan ng hindi mo akalain na demonyo na pala yung nag-aano sa'yo. Ako, whenever I do a major service in my ministry, in the service of the Lord, I want to be in a state of grace para walang hawak ang kalaban sa akin dahil nakuha ko na ang mercy ni Lord. So, kung kayo, matagal na kayong hindi pa nagko-confess, this is your sign. My last confession was last April nung nasa nasa Europe, sa Rome, nung Holy Week. So, avail of the mercy of the Lord. Bakit kailangan sa priest? Kasi binigyan ni Lord ng authority ang mga priest. Kasi 'di ba, ang gusto natin meron tayong acknowledgement na napatawad na tayo, and yun yung person which is the priest, yun yung binigyan ni Lord ng authority para patawarin ka. Pero pinatawad ka na ni Lord bago ka pa even mag-confess. Kailangan lang ng acknowledgement, and ikaw mismo may sakripisyo on your end to really confess. Of course, mahirap, very hassle mag-confess ngayon, no? Umuulan. Pwede naman ako magtrabaho. Marami pa akong ginagawa. Sobrang busy pa ako. Pero I feel in my heart that the Lord is already calling me. Park muna tayo. Mas ng ulan. Laki ng payong ko. Thank you, Jake. Babalik ko to sa'yo Sunday. Naiwan ko kasi. Walang confession. Pero, tingnan nyo guys. Merong Eucharistic adoration. Andyan si Jesus. Naka-expose. Ayun na nga. Hindi naman tayo uwing sawi kasi may Eucharistic adoration. It's more than enough. Nagstay lang ako dun. Nagdasal. Nag-adore. It's still a good thing na nakapag Eucharistic adoration kasi bihira naman yun. Usually, di ba, pupunta ka pa talaga sa adoration chapel to do it. Pero pagdating ng simbahan, naka-expose talaga siya. Just for today, walang confession kasi may ganun. So, it's still a blessing. And sabi ko, Lord, bahala ka na. Bukas naman may confession naman sa Jewel's Conference. So, dun na lang ako after ng Mass. So, yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for today. Thank you, Lord, na yung dinalaw namin sa ospital, she looks really good and maganda yung itsura niya. Hindi naman siya mukhang may sakit. Mukha lang siyang inoperahan, ganun. Pero okay na siya. Yung pinag-pray natin today, kanina, is of course for my husband's safety in Hong Kong, success ng mga events sa Hong Kong, safety niya. Tapos bukas yung success din ng event, yung hosting ko, yung
mga kasama ko, yung mommy ko, tsaka si mommy Heidi, kasama ko tomorrow sa Jewels. Kaya yun, excited din ako sa mga mangyayari. Tsaka of course, lahat ng nanghingi ng dasal sa amin, pinagdasal natin yan. So, thank you Lord pa din. Ang dala ng peace kaya Pang ilang meeting na tayo today, di pa rin tayo naliligo. Ayun. Good morning everyone! Finally, Saturday na ngayon. Tapos, sana maka-vlog tayo today, no? Pero mukhang hindi kasi busy tayo. Nandito tayo ngayon sa Jewels Conference dito sa Space at One Ayala. And we'll be hosting the plenary session ng Jewels Conference for the first time. So, ang partner ko ay ang none other than Love Kosho of the Kosho. So, follow nyo sila sa TikTok, Instagram, Facebook. Mommy influencer yan. Silang dalawang mag-asawa actually. Couple influencer sila. So, it's a privilege na makasama sila. Grabe. So, ito na yung aming script. Good luck na lang. Dito kami sa holding room na may mga bulak-bulak. Kasama ko si Mommy. Wow. Wow, ang ganda naman. Manal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, tapat niyang esposo, ang ating patron si Saint Dominic, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. We have celebrated the Eucharist. We now continue to love and serve the Lord. Thanks be to God. So guys, punong-puno to today. Break time lang namin. Hindi na ako nakapag-vlog. Hello guys! Tapos na ang Jewels Conference. So, bigay ako ng mga snippets dito sa vlog na to kung ano nangyari. Pero wala naman nag-video. Hindi na ako nagpa-video kasi busy rin ako sa buong hosting. Pero kumakain kami ngayon dito ng dinner sa Tim Ho Wan kasama Mami Heidi, Janelli, and my mother. Kami magkakasama ngayon. Kanina pa kami magkakasama. Actually, first time ni Mami Heidi sa Jewels Conference! Oh, diba? Super happy. Good morning! Good morning! It's a rainy Sunday today. At yes, sorry, ganito yung itsura ko. Hindi na ako nakapag-vlog. Sobrang pagod from yesterday. And grabe, it was a full Saturday. And the Jewels Conference was an amazing conference. Punong-puno ng gratitude yung puso ko na pumunta ako at binigyan ako ng opportunity to serve kasi sobrang ganda ng turnout ng event yesterday. Walang tapon, all the speakers and all. Parang, alam mo yung gusto kong gawin pagkatas ng conference, umiyak lang ng umiyak because of gratitude. And dun ko na-realize kung gaano ko kamahal ni Lord at gaano kalaki yung tiwala niya sa akin. Grabe. Sobrang amazing. Pero wait lang, gusto ko lang pakita sa inyo yung gloomy Sunday kasi currently, may bagyo ngayon. Super gloomy. Pero wala namang baha dito, thankfully. Maulan pa din. Tuloy-tuloy ang ulan simula kahapon. Actually, simula Friday. Pero hindi kami nag-cancel ng feast today because saan pupunta yung mga tao, di ba, pag nag-cancel ng feast? So, sabi na lang namin sa mga servants namin kagabi na pagka baha sa inyo, wag na kayong pumunta. Pero pag kaya nyo namang pumunta, pumunta kayo. So, it's currently 7:11 ng umaga. Kailangan ko lang maghatid ng mga gamit sa Novotel ng 7:30 kasi marami nang magdadasal doon for the feast today. Para lang may idea kayo, meron kaming intercessory ministry. Meaning yung mga nagdadasal. Before the event, sinisil yung room. Make sure na nadasalan yung room bago gamitin for the whole day today sa feast. Anyway, itong mask na to, binili ko to sa Japan. Ito yung sa Burino mask. Matagal na to, parang 1 year na sa akin. 100 sheets siya. Obviously, hindi ko siya araw-araw nagagawa. Pero every morning, parang 2 minutes lang siya sa face mo. Para lang refreshed ka. So, I'll take you along with me today. Anong nangyari sa buong Sunday namin? Bakit kami ganito ka-busy pag Sunday? 7:28, papunta tayong Novotel. Hahatid natin yung mga gamit. Pati sila Jesus and Mama Mary. Tapos babalik tayo kasi si Janelle ay nasa bahay pa. So, gisingin ko rin siya. Baka nag-oversleep siya. Thankfully, wala namang baha. Ano yung mga gamit. Waka mo na lang. Bye-bye. Balikan ko si Janelle. Sakit
This is what happens before the feast. It's currently 8:50 in the morning. Misa namin ay 10 o'clock at 2 p.m. Nag-warm up na kami and sound check. So this is what we call communal worship. Ito yung worship ng mga servants before the service. So it happens 1 hour before the feast. Sa province kasi pag umulan, isa lang ibig sabihin yan. Di ba? Kailangan maligo ka sa ulan. O, di ba? Naranasan niyo po ba yan na maligo kayo sa ulan? Aminin natin, may kanya-kanya tayong kinakatakutan sa buhay. We call that trauma. We call those phobias, di ba? May kinakatakutan tayo. Kapatid, is okay na meron kang kinakatakutan. Because there you will find a God who will stretch out His hands to you. Kapatid, when you recognize that you are sinking in this life, do not be afraid. Use your faith. Amen. At kahit may kahinaan ka, matatag ang pananampalataya mo, you will never sink because Christ will always be there, ready to pull you out. Please rise. Welcome to Feast of Natal, your weekly dose of joy, hope, and God's love. Faithfulness of the Lord and goodness of the Lord, laging may kurot sa puso ko. I think sa inyo din. You know, all throughout, kasi alam niyo yung takbo ng buhay natin, ever since, no, you have those records of faithfulness of God in your life. So good that He allowed us to celebrate this Mass and feast today. Amen. Amen ba? So good that I honor you all for braving the rain, for braving the storm, but we also pray for our brothers and sisters who have nothing, who have no shelter, no? Nahirap sa mga ganitong pagkakataon. Fifth installment, panglima na. Fifth installment of our series, The Great I Am. Meron naman itong nakakumpleto ng 5 taon. Pang-fifth, I want you to raise your hands. Uy, ang dami na. Parang nyo naman yung mga sarili nyo. Ulitin nyo nga, God abounds in love and faithfulness. Hindi ko kasi sinabing sabay-sabay. Okay lang yan. Marami tayong energy today. No, so, a little bit of, for the sins of their parents, any parents here? It's currently 12:30 ng hapon and kakatapos lang ng first session, 10 a.m. session namin dito sa
Peace Novotel. Ayan yung logo namin. There you go. And then we're preparing... Oh, wait. Someone says hi. Hi. What's your name? My name's Gab Gab. Gab Gab. Yeah. Oh, you say like and subscribe. Like and subscribe. So, nagpe-prepare na for the 2 p.m. session. So, may sound check ulit. Ganyan yung nangyayari. Tapos, yun. Wala nang tao. Tingnan nyo. Ang bilis, di ba? Hi, pate. Hi ka sa vlog. Mag-hi ka na! Ayan. So, ito yung nangyayari in between. Sa iba, magla-lunch na yun sa labas or merong mga pack lunch sa 3rd floor. Yun yung ginagawa ng mga tao. So, mamaya 2 p.m. session. Ganun ulit, mass tapos worship talk. Usually, si Mike ang nagpipreach ng morning. Siya naman talaga kasi wala siya today. Nasa Hong Kong nga, di ba? Sunod ako doon. Wala rin siya next Sunday. So, si Brother Jake ang magpipreach. Yun, kaibigan namin. So, yun lang. So, gusto niyo magsimba dito sa Cubao, pwede dito 10 a.m. and 2 p.m. Uulit-ulit kami mamaya. Kakanta ulit kami sa mass. Same service. Whole day. Tatay Leo. Hi! Head ng Copos Ministry. Hi ka sa vlog. Hi! Si Kuya Warly. So, nagka-choir siya. Dito wini-welcome yung mga first-timer. Wala na sila kanina. Hi ka sa vlog. Ano po? Ano na yung vlog? Hi ka sa vlog. Yes, I am vlogging. Hi. Member mo from Bohol. Yeah. Yana. What's your name? Yana. What will you tell them? God bless you. Come to feed. God bless you. Another day, another video. Kung hindi mo kaya kasi, okay lang kung hindi mo kaya kasi umuulan naman. Di ba? Ano ba yun? Hindi umuulan. Kain na kami. Dito kami sa 3rd floor. Ito si Saman. Kung di mo kaya, ipagawa mo sa iba. You should remember me from the Bohol. Oh, from the Bohol vlog. Yes. Yes. I'm 9 years old now. Amen. Ayan, ito kainan na. O, di ba? Ang cute namin. Sinong dadating dito? Si Mami Haida. Oo. Si Albert. Is that my food? This is my food. Eating na. Okay. It's fish. Adobo. Ito fish. Adobo fish. Adobo fish. Adobo fish ba to? Yeah. Hindi ko alam yung in-order ko. Bangus. Kaya nga, nakalimutan ko na yung in-order ko. Bangus nga. Huwag na kayong magtanong. Bangus steak yan. Alam mo yan. Let's eat. Paano maglagay nga? Gusto yung madumi ang kamay. Oh, yan. Hawakan ko. Ayan, sige. Ano? Ubod. Ubod ng sarap. Ano, may date na yung ano nyo? Tapos siya daw, ubod ng ganda. Ako, ubod ng pogi. Another day, another video. Sana hindi na. Say hi! Yana. Ate, hi! If you'll vlog about me, you have to put the camera in my face. Not naman super close. Yana, ikaw yan siguro Yung mga pagsubok at pinagdadaanan din kami. And each one of us, the same is true. Human as we are, this is a reality in our life. And sometimes they're even asking, sometimes we just have to ask, tarang kapit tayo, but God comes to us.
Happy Monday! Hindi na ako nakapag-vlog last night. Super pagod na ako and pag napansin niyo yung boses ko, pause na din. So I had only 3 hours of sleep yesterday. But last night was a win because si Charlie, yung pamangkin ko, pinas ko siya na matulog with me para makatulog din ako, para may kasama ako matulog. After the feast, umuwi na kami agad buong family, tas dito na kami kumain sa bahay namin. Kagabi, we had pizza and KFC chicken. Ang sarap pala nung cheeseburger na SNR pizza. Try niyo yun, sobrang sarap. So yun yung dinner namin kagabi. And then, after nun, nakatulog na ako sa sofa. Siguro mga 30 minutes din yun. So naiwan kami ni Charlie dito. Nanonood siya ng Sam and Cat sa Netflix. Yung kay Ariana Grande nung bata pa siya. Pinapanood ni Charlie yun. Tapos sabi ko sa kanya around mga 10:30. Sabi ko, akit na tayo. Antok na ako. Which totoo naman talaga antok na ako. Kasi 3 hours pa nga lang yung tulog ko, diba? Tapos alam niyo, nakakatawa kasi sobrang daldal niya. Tapos ang sarap ng conversation namin. 6-year-old kasi siyang bata. Tapos syempre ako, diba? Tapos parang lumaki to sa amin tong batang to. Tapos ini-imagine ko na grabe, ang laki na nilaki niya. I mean, layo na niya. Parang tanda na niya. Ganun. Parang meron akong adult na kausap. Sobrang saya ng ano. Kaya sabi ko kahit na antok na ako, hindi ko palalagpasin yung time na magkasama kami kasi bihira naman na kami magkasama. Tapos matulog magkasama. Tapos na-touch ako sa prayer niya last night. Sabi ko, lead the prayer. Tapos sabi niya, bless Nang, bless Nong, and keep her safe. Lalo na aalis siya on Tuesday, blah blah blah. Ang very pure. Hindi ko siya tinuruan how to pray like that, but she really prayed for all of us. Tas yung mga intentions namin. So today, it's Monday. I will power through today para may magawa pa din tayo. It's currently 2:06 p.m. Agenda ko for today is to edit one video, check YouTube videos para may ma-upload tayo ngayong week, and then sumagot ng mga inquiries sa email at saka sa Messenger and Instagram messages. Work together with TJ and Pearl. Punta sila dito. Masarap kasi pag may kasama magtrabaho. So, dito sila mag-work around mga 4 p.m. onwards. And then that's it. It's all work today, Monday. Actually, rest day talaga namin ng Monday. Pero I cannot also rest. Alam mo yun, nag-guilty ako pag nag-rest ako. Kagabi na yung rest ko technically. Andito na yung mga ka-work together ko. Nakita na naman tayo sa vlog ni Miss May. Si Gab-Gab kapon. Nag-video siya, di ba? Kada video niya, ako yung nakukuha niya. Sabi ko, ano ba yan? Dami ko exposure. Ay, oh my gosh. Oo nga, ako din. Team pakibawasan. Hello guys! It's finally the day that I've been waiting for. Lilipad na tayo to Hong Kong! Gusto ko lang ikwento na last night, 10 p.m., I had a home massage. Deep detox with Ventosa. And first time ko in a long time na nakatulog sa masahe. At the same time, yung kagabi yata yung pinakamasarap na tulog ko ever. Maaga rin ako nakatulog, 12 o'clock, tulog na ako. Tapos ang saya kasi si ate na nagmamasahe sa akin, sabi niya, ma'am, gising na, tapos na po. Tapos parang ako, ha? Ginalaw mo ba yung ulo ko? Ba't parang hindi ko siya naramdaman? Ganun ako kapagod at ganun ako kaantok. Kasi for the past days, diba sabi ko nga sa inyo, hindi ako masyado nakatulog. So ngayon, alis na tayo. Punta tayong Hong Kong later. So alam niyo na yung next vlog natin will be about Hong Kong. But I promise you, it's gonna be new experiences and new hotels na matatry natin. So, gusto ko lang pakita sa inyo yung Ventosa ko kahapon. Ayun. O, diba? Ang sarap niyan, guys. Sobra. So, itong outfit natin for today, GU na top, na sheer siya. GU din tong inner. And then, Uniqlo na culottes na pantalos. Saka, naka-red doll shoes na lang ako later. So, dito na natin ni-end ang Week in a Life vlog natin. Medyo napaiksi siya ng konti. Pasensya na. Next time na lang. Pero, basically, alam niyo na kung ano na nangyari sa buhay ko every single day. It's paulit-ulit lang naman. It's ministry and then business. Kausap ng tao. So, ganun lang siya pag hindi ako nagta-travel. At the same time, hindi ko pa kasi na-feature sa YouTube ko yung Cebu vlog ko. Yung Cebu vlog ko was filmed last April 27,
2026, days after my Europe trip. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung hotel na pinagstayan namin, anong ginawa namin sa Cebu, at saka ano yung pwede nyong makita sa Cebu. Kasi first time ko lang din doon sa pinuntahan namin sa Cebu. O, di ba, kahit ilang beses ako nakapunta ng Cebu, pero first time ko mapuntahan yun, so i-share ko sa inyo. It's going to be a 10-minute vlog lang, so don't worry, maikli lang talaga siya. So I hope you enjoy this vlog, and thank you so much. Like and subscribe! Cebu vlog in 3, 2, 1. Maayong buntag, Cebu! Surprise! Pagkadating namin from Europe last Friday night, we are here in Mactan, Cebu. We are checked in here in Savoy Hotel in New Town, Mactan. First time ko dito sa area na to. I don't even remember when was the last time I was here. Kaya hindi ko maalala yung mga pangyayari. Parang ang tagal-tagal ko nang nag-Cebu. So, welcome back to me, and I'm so excited to eat lechon Cebu. Kaya, grabe, exciting. So, before that, actually, ako masyadong magva-vlog dito, pero gusto ko lang talagang ipakita sa inyo kung ano man yung meron na highlights na Cebu-related or hotel dito sa Cebu para meron kayong reference in case pumunta kayo dito sa Mactan, dito sa New Town, kasi magkakatabi na palang mga restaurants dito. Meron ding convenience store, meron ding mga hotel sa paligid, tapos may beach. So, yung beach, I think may shuttle going to the beach. Tatanong natin yan later on. So, nandito kami sa Cebu for 3 days and 2 nights. So, we will be staying here in Savoy. So, this is our room. Mag-room tour muna tayo. This is our bed. Hope it's comfy. Pero mukha naman kasi nakapag-stay na kami sa Savoy, Boracay. So, for sure, pare-pareho lang naman din yan. Ang masaya, maraming unan. May 4 na unan, and then may 2 throw pillows, tapos ito. And then, pa-design pa sila, di ba? Merong mga side tables, merong pang luggage rack, tapos may blower here, may storage sa taas, tapos coffee and tea area. Ayan, meron namang kuhaan ng water, which is good kasi meron kaming tumbler na dala, may electric kettle, tapos merong ref sa baba. And then there's safe, slippers, meron ding bathrobes and sabitan, tapos ito na yung CR. With bidet, thank you Lord. Medyo warm light tong ilaw dito, medyo parang bakit ganun? Masyadong madilim. So ito, meron din tayong mirror dito, sabitan, sink, tapos may toiletries din sila. Pareho lang ng toiletries sa Boracay. And then, ito, merong hot and cold shower. At merong lagayan, which is a good thing. So, maganda naman yung mirror. Ayan, ayan tayo. And then, upon labas, full body mirror. Ito lang outfit natin today. Very comfortable. Naka-crocs lang ako tsaka medyas. Tapos naka-jorts and t-shirt. And chill lang tayo today. Kasi mainit today. Mainit na dito sa Pinas. So, yan. Ito, pagka kita mo sa room mo, yan na yun. May sofa doon. Yan. May working desk muna. Okay. And then, this is the view. Ayan. That's Mactan. Pero kita kayo sa Kaya dapat isara yung curtain kasi kita. Blackout curtain naman yan. And then, there's maliit na TV. Basically, that's the room. Very simple, straightforward. Ito ang dala namin. Isang malaking luggage lang for the both of us. And then, our bag. And then, yan. Sling lang ni Mike. Yun lang. Ito yung nasira na luggage from World Traveler. Ito yung sinira ng Air France. Yung lock niya. Pero papagawa natin yan. And buti ang World Traveler, very accommodating sila. Ipaparepair natin to after this trip. Tanungin nyo ko bakit ko ginagamit niyang luggage niya kahit alam ko sira yung lock. Okay lang kasi meron naman akong TSA padlock. Ayan. Itong TSA padlock na to is also from World Traveler. So, maaasahan talaga sila. Kaya, thank you Lord. I'll just link this in the description in case you also want to purchase that. Kaya ko dinala yung luggage na yan kasi favorite ko yung luggage na yan. Dahil front open siya. Hindi mo na siya kailangan ibulat-lat ng ganun. Tapos may expandable siya. Kaya inisip ko rin kung dadalhin ko ulit siya sa trip namin next month. Actually, in a few days. Pero parang gusto ko rin siya dalhin kasi nga, ang daming malalagay dyan sa loob na yan eh. So, sa mga pasabay. So, yun lang. Ay, ang galing mahal. Ayun na yung airport sa pinakadulo. Kaya ang lapit lang talaga dito. It's really like 15 minutes away pag walang traffic. Hey guys, I'm back vlogging after 2 days of not vlogging. Intentional talaga yung rest namin and hindi na ako nakapag-vlog ng
paligid ng Savoy Hotel. Later explain ko sa inyo. Right now, we're here in Magellan's Cross. So, first time ko actually pumunta dito after how many times I've been to Cebu. Pero ngayon lang talaga kami magsi-city tour. So it's believed that Magellan first went here in Mactan in 1521 and he was the one who actually brought Christianity here. So naniniwala sila that when he brought Christianity, that's the cross. Kaya naglagay sila dito ng cross to signify his arrival and to signify yung pagdala ng Christianity dito. Okay. Wala na pala pumasok. Pero this is it. The cross of Tindalawud encases the original cross planted by Ferdinand Magellan on this very site. April 21, 1521. Di na pala nila bukas to. Ang daming mga kandila. Eh di sayang yung mga kandila. Hindi naman nalalight. So now we are here in the Santo Niño Church. Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. First time ko lang din dito. Bawal naka-shorts eh, so hindi makapasok sila Mike. Dito na lang muna tayo, mag-light muna tayong candle. Santo Niño. Yun nasa gitna. Ayan siya. Meron din palang relic dito ni St. Paul VI. Yan. Yung relic. Ito si St. Paul VI. Ang ganda naman ito. It's an altar full of relics. Iba-ibang saints. Saint Rita of Cassia, Saint Peter the Apostle, Saint Monica, mga relics nandito. Wow! Meron pala dito. Ayan siya, sa may bandang entrance siya ng simbahan. And then this one. So, pumipila kami ngayon dito kasi this is believed to be the first Santo Niño. Kaya pinipilahan siya dito sa may gilid ng simbahan. Wala palang picture, so hindi kami mag-video dito. So kung alam niyo na pupunta kayo dito, so ito na yun. Ayun na, finish na. Finish na ang, mabilis lang naman ang prayer dito. Although mahaba yung pila, pero gumagalaw naman yung pila. Like siguro mga 2 to 3 minutes lang naman kami pumila kasi quick prayer lang. So, yun. Ang tradition pala dito is when you say hi, you wave at the Santo Niño like that. Kasi pag sinulog, di ba? Yung lahat ng mga sayaw nila mostly, there's waving. So it's in recognition of the baby Jesus. It's in asking of blessings. It's in also in good voyage sa lahat ng mga magbabiyahe, sa lahat ng mga may gagawin. So they always say hi to Santo Niño. Yeah. Interesting. Agustinian pala ang basilica. Si Pope Leo is an Agustinian. So sabi ng asawa ko dahil napatagal din siya dito sa Cebu, you can ask the red ladies. Yung mga nandyan, yung mga naka-red na skirt, yung mga nagbebenta ng kandila, you can ask them to pray for you. So, parang intercession lang naman yun. Wala namang masama doon. Tapos, since bawal ang shorts at dito sa simbahan, pwede ka mag-rent dito. 50 pesos lang. Yun yung ginawa ni Mike kaya nakapasok siya. Kasi naka-short siya ngayon. So, 50 pesos lang yan. Nandito na kami sa Cebu International Airport. And kakabili lang namin ng Ayers lechon para baon namin sa Manila. Kasi yun yung magiging dinner namin mamayang gabi pag uwi. Ang flight namin ay 4 p.m. We're arriving in Manila at 5:30 p.m. Good luck kasi rush hour. Traffic, pauwi ng Cubao. Mag-check-in lang kami ng gamit namin. Bumili na rin kami ng mga pangpasalubong. Tapos yung iba, dahil tinulungan ko yung friend ko na merong excess baggage, nagpapasabay siya. So, meron ako mga extra danggit na pwedeng ibenta at cost. After security, nandito na kami sa airport. Ang ganda pala ng Cebu Airport. May duty free pala dito kasi international pala. Hanap tayong kainan. May Adidas, may Miniso, may travel shop, may mga ganyan-ganyan. Merong Crocs, Vision Express, Bench, Jollibee, Island Souvenirs. Ay, sarap nito ah.
ATM machine. Nandito na kami sa Food Avenue. Para siyang food court. Merong mga ramen doon. Merong buko, donuts, Dunkin' Donut, fresh buko here, Italian, and then lechon. So we're ordering lechon sisig. Tapos dito sa likod mo, merong mga bilihan ng mga pasalubong. And then, dito naman may digital walker. Tapos meron pa doon bilihan. Ang dami pa pala dito, no? Meron akong up to 50% off on travel vouchers. Paano yan? Go to the Klook app, type in and search Main Ibiernas, and then makakakita kayo ng nakalagay na Main Ibiernas Creator Picks or Picks by Main Ibiernas. And then you will see all my recommendation per city or per country. And then sa ilalim niyan, kaya mag-scroll up ka, sa ilalim niyan, merong mga redeem na voucher. Nakalagay redeem, tas mga vouchers na 10% off sa hotel, 50% off sa eSIM, 5% off new users, etc. etc. Sobrang dami, lalo na if you're going to Vietnam, Philippines, and China. Pwedeng-pwede yan. And yung hotels na 10% off is site-wide, meaning anywhere around the world na nasa Klook app. So if I were you, I'll go to my Klook Creator Shop. Also, I will link this in the description para madali nyo lang i-click siya. Tapos open nyo lang yung browser para makapunta kayo sa Klook app, redeem all the vouchers there, and then book. Tandaan, hindi po gagana ang voucher kapag naglagay kayo ng other promo codes aside from doon sa kinuha nyo sa aking Creator Shop. So if you want to save money, save a lot of money, don't pay full price sa mga hotels, etc. and activities. Book on my Klook Creator Shop. Thank you everyone! Bye!